Mga lods, meron akong gagawin isang TCL TWT-60Z1. Ang kanyang problem is hindi daw gumagana, hindi umaandar yung kanyang spin at hindi umaandar yung kanyang wash. Umuugong lang at tinutulungan, umiikot. Pag hindi tinulungan ay hindi. So ito yung titingnan natin. Sabi ng customer ganyan, so nagduda tayo kaagad sa capacitor or open yung circuit or yung coil ng ating motor na sa running kasi umuugong, pero nagre-reverse daw kung tutulungan. Kaya ito ay ating i-check sa unang bahagi ng ating pag-check. Dito tayo sa ating tester. Ay masilaw yung silaw. Ayan, so nilalagay ko po yan sa key. Ayan o, sa key, para kahit hawakan ko itong dalawang test probe ay hindi mag-reading. Okay, so dito ilagay natin sa plug ang ating test probe. Ayan, isang kamay muna dahil mag-check lang tayo. Ito, dito. Ayan. Okay, so maliwanag. I-on natin yung ating wash timer. On natin. Lagyan natin sa number 3 minutes. At ayan, lumalagatik naman, umaandar naman yung timer. Ayan. Tapos dito titingnan natin. Ayan, lumagatik. Tapos nag-change. Okay, meron naman siya. Tapos lumagatik uli, nag-UL. Paglagatik, sunod, ayan, umandar uli. So okay yung timer, okay yung motor. I-off natin. Ayan. Tapos dito sa ating spin timer, i-on natin. Ayan o. Oh, wala. UL. Ibig sabihin, yung ating spin timer ay walang connection dito sa ating cord dahil natanggal pala. ito. Ayan o. Kung makikita nyo, natanggal pala kaya walang reading. Ngayon ito meron siyang reading, pero i-plug in natin, hindi umiikot. Para patunayan natin sa inyo, ito i-plug in natin. Kuha lang muna ako ng plug. Ngayon ay i-plug in natin dito. I-off muna natin para makasiguro tayo. Ito, ayan, plug in na natin. I-on natin yung ating wash timer. Ayan, may maririnig tayo. Ayan, umuugong siya. Ayan o. Okay, reverse. Uugong lang yan. At iikot pag tinulungan. Yan po. So, okay yung motor ng timer ng wash. Yung ating wash motor ay okay. Bunutin muna natin sa plug. Or i-off na lang natin dito. Hindi naman siya basta-basta masisira kung binabalik ko siya. Kasi bira lang naman. Ito wag niyong gayahin kasi hindi dapat natin ibalik para hindi masira yung kanyang gear sa loob ng ating timer. So ginawa ko lang yan kasi nakaisang kamay tayo. At hindi naman mahaba yung ating pag-iikutan. 3 minutes lang naman. At syempre mahirapan ako magtanggal ng plug sa outlet sa ating extension. So ang ginawa natin ay off natin dito sa timer. So ikwento natin, pagka ganyan na sa tester natin okay yung forward at reverse na nakakonekta sa tester, na naka-on yung ating timer, may reading tayong resistance tayong na reading sa ating tester at nagre-reverse din siya. Pero kung i-plug in natin at ang mangyayari ay umuugong, hindi nag-i-start, tapos tinutulungan natin para mag-start, so umiikot siya, and then pag reverse, ang mangyayari uugong uli, hindi siya iikot kung hindi tutulungan. So ang suspect natin dyan kaagad is capacitor. Okay, sira yung capacitor dahil yung ating coil nagpo-forward, nagre-reverse, yung ating motor hindi lang po nag-i-start. Okay, yan po. At dito sa ating spin dryer or spin dryer ay walang response, pero meron ding reading sa ating tester. Merong resistance tayong nababasa pag na-test natin yung ating spin motor sa pamamagitan ng plug
Ganon din yung ating wash motor pag na-test natin sa plug. So okay yung timer ng wash motor, okay yung timer ng spin motor, okay yung kanyang mga motor. Ang problem is hindi nag-i-start. Okay, so yan po yung gagawin natin. So buksan ko muna sa likod, isang kamay mahirap. Buksan ko lang yung takip sa likod para makita natin. A few moments later. Okay, ito na mga lods, nabuksan ko na. At meron siyang tatlong screw dito. Andun yung kanyang takip. So ito, tatlong screw. Yan lang po yung tinanggal natin. At may nakita kaagad tayo dito. Si Johnny naman ang dahilan. Ito, may dalawang wire na naputol. Hindi na po yan naka-plug para safe yung ating life. Ayan o, hindi na yan naka-plug para safe tayo. Okay. So ito may dalawa na naputol. At ito pa oh. Ayan. So yung video natin ay documentary para makita kung anong mga makikita natin sa ating pagbukas. Ngayon ito, meron namang kinagat si Johnny. Ito pa. At ito pa. Ayan. So putol yung nandun sa ating kapasitor. Ayan oh. Kapasitor yung suspect natin na hindi gumagana, pero dahil putol siya, siyempre hindi rin ito gagana. Titingnan pa rin natin yung kapasitor, bubunutin lang natin. Ay mahirap lang kasi dito ay nasana yon, hindi makita oh. Madilim, hindi ito nakaandar ang plus, ayun nakaandar naman. Okay, mahirap lang kasi madilim. Ayan, tanggalin natin. Okay, natanggal natin yung motor. Ito, may putol. Sana ito lang. Idugtong lang natin ito. Okay, tuloy natin. Meron tayo ditong, ewan ko lang kung makita itong tester natin kasi malayo. Hindi makita yung kanyang number. Itong mahirap. Kaya ayusin muna natin. Okay, tuloy natin. Nakaset na tayo sa capacitance. Nasa nanofarad yung ating settings. I-check na natin yung capacitor. Kung okay pa, ikakabit na natin. Yung kanyang number, malayo lang, hindi lang makita dyan sa inyong pinapanood. Pero dito, ay sasabihin natin na yung kanyang specs ay meron siyang 10 plus 4 microfarad, negative positive, 5%. Now, ang ating capacitor ay check natin yung kulay yellow ay meron siyang 8.3 or 8.39 nano or microfarad. Yung ating kulay pula meron siyang 3.9 microfarad. So itong ating yellow, itong mataas na capacitance, ito po ay starting capacitor ng ating wash motor. At itong pula ay para sa ating spin dryer. Dahil po ang nakalagay ay 10 plus 4, ibig sabihin 10 microfarad ang kanyang yellow at 4 microfarad ang kanyang pula. Which is sa pula nakakuha tayo ng capacitance reading na 3.9. At dito naman ay nakakaroon tayo ng 8.39. So ang gagawin ko dito para makabuo ako ng malapit sa 10, dadagdagan ko ng 1.5 at magkakaroon tayo ng 9.8. So okay na yon, malapit na yon sa katotohanan, or 9.89. Okay, yan po. So ikakabit ko lang itong capacitor at idudugtong ko lang yung mga naputol at saka yung pinagkakagat ng daga, ito, ayan, putulin natin at saka idugtong para mabalot natin ng maayos. Okay, yan po yung gagawin natin. Ibabalik ko na yung capacitor sa loob. Hindi po mailapit kasi walang tagahawak. Yung itong malaki, ito yung nilalagay sa ilalim pag ganyan para yung tubig hindi makapasok doon. So may lalagyanan dito, may butas. At dito natin siya ilagay pabalik. Itong mahirap sa mga ginagawa namin kasi gusto ko ipakita yung buong video, yung buong paggawa.
kaya na walang naghahawak ng ating phone. Kaya minsan yung mga viewers natin ay nakukulangan sa mga video namin na hindi nila buong makikita yung paggawa. So ito lang gusto ko namin na maipakita, pero wala tayong choice dahil mahirap at ito ay kuryente. So ito, nabalik ko na yung kapasitor doon. Ito ay putulin ko lang din at idugtong uli. Tanggalin ko lang yung mga pinagkagat ni Johnny para maayos natin. So putulin ko lang ito. Okay, so ito na nadugtong na natin. Hinangan ko lang. Mas maganda kasi kung meron ka naman panghinang, mas magandang mahinangan siya kasi maiwasan natin yung kahit magbasa pa siya o magkaroon ng korosyon, full contact pa rin siya at hindi siya kakalawangin yung pinagdugtungan ko dahil meron siyang soldering lead na nakabalot. Yan yung maganda. Pero kung wala naman, pwede naman nadugtong lang kasi sa naka-symbol nito ay wala pong hinang, puro lang splicing, direct splicing lang. Pinuputol-putol natin yung video. Pinuputol-putol natin ang video para hindi mahirap mag-edit at para hindi rin mahaba hindi rin malaki yung kakainin ng ating built-in memory ng ating cellphone or di kaya sa ating memory card. So ayan na, nadugtong ko na. Ilagay na natin yung capacitor. Hindi pa natin idadagdag ito, mamaya na. Isubok lang natin kung aandar siya. I-plug in ko na po ito. Tapos i-on natin yung kanyang timer, wash timer. Ayan o. Maririnig nyo, umandar na. At huminto. At saka nag-reverse. Ngayon, yung ating namang spin. Subukan natin. Ayan o, umikot na o. O, diba? So, umikot na yung spin. Okay? Ayan, so yung ating spin at yung ating wash ay umanda naman. At okay pa naman yung kanyang capacitor. Titingnan natin. Ayusin lang natin ito. Subukan ko kung malakas. Tingnan natin. On natin yung timer. Ayan o. So nag-forward na siya at nag-reverse. Ngayon, dagdagan ko yung capacitor kasi nakikita ko medyo mahina ng konti. Okay? So dagdagan ko na ng capacitor. At yung ating timer or spin, ito, tingnan natin. Ayan o. Ayan. O, diba? Ayan o. Nagpiprino siya. Ayan. Maririnig nyo kasi hindi makikita. Pag binuksan natin, nagpiprino siya. Ayan o. Diba? Nagpiprino ka agad. So, ikot tayo dun sa likod. Para makita na lang. Ayan o. Diba? So, pahintuin natin. Iangat natin yung takip. Ayan. Ibaba natin yung takip. Ayan o. Diba? Nagpreno din siya kaagad. Okay, at yung ating ang ating wash. Ayan o. Diba? Hindi lang siya nakita masyado kasi madilim. Ayan o. So okay na ito. Kapasitor lang na pinagkakagat ng daga yung dahilan. So pang dalawang washing machine ko ito nitong buwan na yung kanyang sira ay na nakaraang buwan lang yung pinagpuputol ng mabait. So ayan na, okay na at ready to release na ito.
Yung kapasitor ay dagdagan ko na lang yan dahil medyo mahina siya ng konti. Ang diskarte ko lang naman doon ako magdagdag sa taas sa pinagdugtungan para masama doon sa pagbalot ng plastic para hindi mabasa ng tubig. Okay, so sa lahat po na sumusuporta sa atin at walang sawang sumusubaybay, yung ating kaibigan na laging bumibigay ng tulong sa atin, walang iba kundi si Sir DIY Pinoy Technician Official, at kanina lang na shout out tayo ni Sir Ricardo Bernardo, at ganun din po si Master Kois Repair and Tutorial, at yung kaibigan natin na si Enting Butingting, na shout out din tayo ni Master Teleteacher Leodatic TV, at si West Jujutik, ganun din si Roboki Master kay Sir Jun, at yung mga kasamahan natin dyan sa channel ni Idol Inting Butingting and LTV Vlog, si Jos, at marami pang iba, si Master Edge, at a lot of friends sa channel ni Inting Butingting at ni Master Kois. Kasama na si White Fairy, Amigos Amigas, at si Bullet Train. So sa ibang hindi nabanggit, maraming salamat din sa inyo at God bless po, mabuhay ang lahat. At kung hindi ka pa naka-follow sa ating channel or naka-subscribe, please subscribe, piliin ang bell all para maging updated ka sa lahat ng aking mga video. At sa palagay mo ay nakakatulong itong ating ginagawa sa iba, pa-share po ng video natin. Maraming salamat po.